Ganap ng batas ang papatigil o paggamit ng mother tongue o local dialect bilang medium of instruction o wika sa pagtuturo sa kindergarten hanggang grade 3. Yan ay matapos mag-lapse in tulo ang panukala nang hindi ito pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Inaamyendahan ng Republic Act No. 12027 ang Sections 4 and 5 ng Republic Act 10533 o Enhanced Basic Education Act of 2013 kung saan nakasaad na wikang Filipino at English ang gagamitin sa pagtuturo sa mga estudyante habang regional language ang gagamitin bilang auxiliary media of instruction o pantulong sa pagtuturo. May mga kwento na nakagapos sa tanikalan ng panahon. Mga tinig na halos mawala na sa alaala. Ito ang kwento ng tanikalang wika. Isang pariralang nagpapaalala sa atin ng pagkakaiba-iba ng ating mga wika at ng kanilang mahalagang papel sa ating kasaysayan. Mula sa mga bulong ng sinaunang panahon hanggang sa sigaw ng revolusyon. Paano nga ba naging tanikala ang ating mga wika? Paano ito nagsilbing instrumento ng pagkakaisa at paghahati? Samahan niyo kami sa pagtuklas ng katotohanan. Entire exploring the vital role of language in connecting generations. Sa ating bansa, ang Mother Tongue-Based Multilingual Education or MTB-MLE ay susi sa pag-unlad ng ating mga kabataan. It helps them build a strong foundation in their native language before learning other languages. Layunin nito na mapanatili ang ating mga katutubong wika at upayaman ang pag-aaral ng mga bata. This program strengthens their identity and fosters a deeper appreciation for their cultural heritage. Alam mo ba kung gaano karami ang mga wika dito sa Pilipinas? Mayroong mahigit 150 from Ilocano to the north to Cebuano in the Visayas and Tausug in the south. Ang ating bansa ay tunay na salamin ng linguistic diversity. Ang Filipino based on Tagalog ay ang ating pambansang wika at ang English serves as an official language alongside it. This linguistic richness is a source of pride and strength for our nation. Yun, samahan niyo kami sa Pulo Elementary School. Ito ay isa sa mga paaralan sa Kabuyaw na Pulo. Pinatapang paaralan ito taong 1927. Matanda na kayong susumahin, kaya ito ang napili namin upang halakan. Paniniwala sa kahalagahan at epekto ng pagtanggal ng mother tongue na subject sa curriculum. Sa paglibot ng aming grupo, aming binisita at upang makapanayang ang student principal dito sa Pulo Elementary School na si Dr. Oliver R. Vista. Siya ay umuupong principal sa loob ng 2 taon. Greetings everyone! Nandito kami ngayon sa Pulo Elementary School, specifically sa Principal's Office. At kasama namin ngayon si, ayusin po ba magpakilala? Mr. Oliver Vista. Mr. Auditor. Thank you po sa pag-accept sa amin today. Gusto na po namin itanong gaano na po kayong katagal na school principal po ng bahay. 2 years, 2 taon na. Ngayon po kasi itatanong po namin yung about sa eradicating or termination po ng mother tongue, subject po sa elementary school. Ready na po ba kayo sa mga... Ready naman. Ay, so thank you. For question number 1, Doc, ano po ang inyong masasabi tungkol sa kahalagahan ng mother tongue-based education? Pag sinabi kasi mother tongue, yun yung unang langlingwahe ng ating mga Pilipino sa bahay o ay mga nasa Southern Tagalog. Ay mahalaga naman siya sa pag-aaral, sapagkat lalo yung mga mag-aaral natin sa grades, kinder grades 1, 2, and 3 na siyang nakakaintindi ng mother tongue sa atin is sa Tagalog. Kasi doon din naman din yung communication, yung
pinapaliwanag ng teacher sa kanila, kung ano yung pinapaliwanag nila in terms ng mga ibang mga signatura na kailangan ng talagang mother tongue na pagpapaliwanag. Para naman po sa question number 2, paano po nakatutulong ang mother tongue-based multilingual education sa pag-aaral ng mga bata sa inyong paaralan? Ayun nga, yung sabi ko kanina, way ng communication, way ng pagkakaintindihan ng bata sa kanang guro, sa pag-aaral nila bilang mga nasa basic education ating educational system. Napakahalaga naman yun. Basta mas matutunan nila kung ano yung mga bagay, mas matutunan nila kung ano yung mga kailangan nilang intindihin sa mga mahihirap na mga words. Thank you. Sa pangatlo po, kayo po mismo, ano po ang inyong pangangatwiran pagdating sa usapin na pag-alis ng mother tongue subject sa curriculum? Kayo po ba ay sang-ayon dito or hindi? And bakit po naging gano'n ang inyong stand? Sa akin naman, wala namang problema sa akin tanggalin o hindi. Ang bottom line lang naman dyan, ang pinakamahalaga ay magkain maintindihan o yung learning ng mag-aaral ay nandun pa rin. Nandun pa rin yung pangunawa ng ating mga mga. Hindi naman yan binabase sa kung ano yung lingwahe mo. Hindi binabase yan kung paano yung komunikasyon, paano magiging transparent o magiging maipapaliwanag ng mabuti sa mag-aaral yung kanilang lesson. Kahit naman sa atin, kahit English yan, kung ito yun yung way kung paano ka matuto. Then yun naman, sa kanila naman, di ba, halos may mga mag-aaral din ng English speaking. Mas natutunan sila sa English. May mga mag-aaral din na Tagalog din, mas natutunan. Depende naman yun. Kung ano naman yung mas ikalagal ng education natin, hindi pwede. And bilang po ng guro po sa elementary school, ngayon na maaaring maalis ang mother tongue subject, ano po sa palagay niyo ang may matimbang na epekto pagdating sa mga mag-aaral? Pros po ba o yung consequences? Parang wala. Parang kasi nakaraang mga curriculum naman noon, hindi naman ini-implement yung may mother tongue ka, may hindi mother tongue. Pero sa mga noon, mas maganda pa nga yung tinatakbo ng mga education. Mas maganda pa nga yung naibibigay ng education kahit hindi sa pilitan yung paggamit ng mother tongue. Basically, you're saying po na balance lang, whether merong mother tongue or wala. Otherwise, yung teaching ways po ng isang teacher is effective parang po din. Doon lang naman nagkakaroon. Hindi naman kung ano yung minimum instruction mo. Hindi. Useless lang din naman, mother tongue gagamitin mo, hindi naman din naiintindihan yung lesson. Useless lang din naman, English yung gagamitin mo, pero ganun pa rin naman yung output ng mga learners. For the last questions, ma'am. May last pa talaga. Kung sakali po na tuluyang may alis na sa curriculum at susunod pang henerasyon ng mother tongue subject, paano po kaya natin mapapanatili ang paglaganap at pagpapahalaga sa ating sariling wika? Mayroon po ba kayong mungkahi? Siguro ay ano lang naman. Sa akin naman, kung paano naman lang mapanatili, gamitin lang ng tama ang ating lingwahe, ang ating wika ng pambansa ng tama. Hindi naman kailangan kasi dahil ikaw ay marunong sa mga ganong lingwahe, kung ano na lang sinasabi. Panatiliin natin kahit sa sulok ng paaralan, kahit sa sulok ng bahay, ang tama lang. So, ayun na po yung mga katanungan po namin today. So, we are thankful po na yung support po ninyo sa pagsagot po at pagbagang po sa amin today is really crucial po para sa amin na bigyan po kami natin ng significant learning and insights po na dadalhin namin hindi lang po sa pag-graduate namin pati na rin po sa nagtutulong na rin po kami sa amin. Thank you so much po, Doc Vista. Congratulations. Kami ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng mga naging parte ng dokumentaryong ito sa paglalaan ng kanilang mga oras at sa buong sikap na pagsagot ng aming katanungan ng may buong husay. Napakalaki ng inyong naging kontribusyon para mapagyabong pa namin ng aming mga kaalaman tungkol sa aming naging paksa. Muli, maraming salamat. Sa aming pagpapatuloy, isinama na rin namin ang saloobin at mungkahin ng mga mag-aaral mula sa pamantasan ng Kabuyaw. Alam mo po ba kung anong ibig sabihin ng mother tongue po? Yun yung lengguwahe na parang nakasanayan or kinagisnan mo na salita, gano'n. Can you guess how many language ang meron sa Pilipinas? More than 2. Alam niyo po ba kung ano yung 2 na yan? Since second language naman po natin, mostly ng mga tao is English, isali po siya. Tapos yung mother tongue po na Tagalog. Pero alam ko po more than 2 kasi meron pa po mga ibang language. Do you think is the effect of removing or eradicating the mother tongue subject in DepEd curriculum?
So, para po sa akin, yung bad effect ng pagkawala ng subject na mother tongue, since ngayon, ang mga bata ay madalas nang nakatutok sa cellphone, di ba, mas natututunan nila yung salitang English kaysa sa Tagalog. Sa totoo lang, sa panahon ngayon, mas madami pa yung batang mas matatas magsalita ng English kaysa sa Tagalog, at kailangan pang mag-adjust ng mga magulang nila na sila ang mag-English para maintindihan nila ang kanilang anak. Sa talikalang wika, nakikita natin kung paano nag-uugnay ang ating wika sa mga nakaraan, kasalukuyan at maging sa hinaharap.